morning everyone, and welcome to another vlog. Another day going to work. Dala natin tong si ZX4RR. So it's what, 6:29 AM. Tingnan natin ang traffic going to work. Makati lang naman ako and I'm at Mandaluyong currently. So ayun, it's almost 6 months, no, na nagamit ko tong ZX4RR. Sana all nakakasingit. Okay, so bali almost 6 months bago ko, almost 6 months ko nang ginagamit ng ZX4RR. And first motorcycle ko ito. So technically new rider talaga ako. Hindi talaga ako nagmomotor. And kamusta ba ito for new riders? Sara natin para medyo masarinig yung boses natin. Hindi naman siya mahirap i-maneho, to be honest. Pero syempre it will take some time to adjust. Gawa ng, again, baguhan tayo. Tiga tayong konti. Sana malinaw yung audio. Ito, nakasara na yung visor pero mukhang maano pa rin. Ayun, so okay naman for beginner. Sabi nga nila, kasama sa beginner bike, diba? Hindi naman totally zero ang knowledge ko sa pagmumotor, pero hindi ako rider. Okay, so napaka liit ng aking experience sa pagmumotor, diba? 4 wheels na talaga ginagamit ko. Matagal ko na gusto magka-motor. High school pa lang ako, gusto ko na ng sports bike. Pero syempre hindi din naman biro ang presyo ng mga big bike, diba? So unahin mo muna syempre kung kailangan. This is actually a gift from my family. Binadgetan ng misis ko, na nakita niya talagang gusto ko. Parang rewards na rin nga daw. Pero regalo ko na to ng Christmas, nung nakaraang Christmas, birthday ko. Ayun, so okay naman. Kayang-kaya naman ko tutuusin yung height. Ang height ko is 5 feet and almost 4 inches. Almost 5 feet 4. Pero kaya naman. Ang sinusuot ko ng sapatos is yung medyo makapal na sole. Gawa ng medyo tiptoe din kasi pagka manipis yung suot. Actually hindi ko pa na-try maggamitin to ng naka-normal rubber shoes. Yung una kong biniling boots is yung combat boots ng Under Armour. Makapal din siya. Ito yung picture niya. So yun yung una kong ginagamit. Eventually I learned sa mga researches, sa mga panonood ng YouTube, iba pa rin yung talagang designed for riding. Yung kumbaga safety, you're investing on safety. Yung pinakita ko nung last vlog nung punta kami Antipolo, yun nga, yung isa ko pa biniling boots is a Taichi Dry Master Combat Boots. Riding boot siya, makapal din yung sole. So, kasi actually medyo hindi pa ako flat foot dun eh. Pero totoo yung mga sinasabi na
once na nakasakay ka, balanse na, mas magaang siya kaysa yung tinutulak-tulak mo lang. Ako nag-aral sa YouTube University. Kaya huwag nyo gayahin, no? Again, hindi ako rider, napakaliit ng experience ko sa pagmumotor. Better pa rin yung mag-schooling tayo. Ako, plano ko pa rin naman, no? Yung kumuha ng course kahit pa paano. But yun nga, kung doon sa mga nangangarap na magmotor, ako I strongly suggest mag-schooling pa rin, no? Huwag niyo akong gayahin na YouTube lang at Google. So ayun, kaya naman. Sports bike talaga gusto ko ever since. Pero yun nga, medyo again, ang ZX4R hindi naman siya talagang sports bike, no? Medyo upright, medyo sub-sub, no? Hindi ka mukha ng mga iba naman. I think ZX10 talagang sub-sub ka. Yung mga ibang sports bike, pero gusto ko talaga sports bike. Bata pa ako, gusto ko ng sports bike. Hop, nabot ng stop. Pag stop, boss, stop na tayo. Huwag na ipilit. Anyway, ngayon, going back, madali naman ang imaneho ang ZX4RR. Ayan, basta't nakagitna lang, nakatayo lang ng maayos, yan lang problem. It's 6:36, so yun ang biyahe ko from Mandaluyong to Makati. Ano ba to? Kalayaan Ave, no? Mga 7 minutes lang sa umaga, pero sa hapon medyo matraffic. Medyo inaagahan ko na yung uwi, hindi ako sumasabay sa rush hour. Grabe pag sumabay ka sa rush hour, good luck. Kahit sabi mo nakamotor ka. Nung nagpunta ako ng HPG para kumuha ng police clearance, nung oras yun, it was 3 PM. Pulis ako ng Makati. Ang HPG pinunta namin Pasig. Okay pa yung papuntang Pasig pero yung pag-alis ng Pasig, grabe, ang tindi ng traffic. Pero then again, kailangan masanay kasi nga almost 6 months pa lang ako literally na nagmamotor. Wala akong any again, experience ko ang liit lang. Yung paggamit ko ng motor sa mga main road, parang mga scooter lang, ano lang yun, siguro twice a year. May mga tipong may bibili lang sa kanto. Nakakahiram ako sa mga kapatid ng misis ko. Sa kuya ko noong mga early 90s, naka big bike siya. Yun yung experience kong big bike, Honda VFR 400, parang ganon. Baka tumama, pero hindi ko na ilalabas na main road yun, doon na sa subdivision. Ayaw din kasi pumayag ng kuya ko. Baka daw may mangyari sa motor. So yun lang yung experience ko. Early 90s as wala na sa big bike. Mga scooter, oo, meron naman to present, pero yun nga, ano lang siya, napaka konti, 2 to 3 times a year, a year. Experience na rin siya.
experience na rin, at least marunong na rin magmotor. And then nabili ko nga ito, binahe ko to from QC. Traffic din noong time na yon. Nakita nyo, it's at what, 6:39 AM. Medyo marami ng sasakyan, ano? Sobrang open na natin eh. Ayan, butas-butas. Go, 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 go. Ayan, okay yung motor, lalo na sa kung gusto nyo makadating kagad sa pupuntahan nyo. Mabilis nga, sabi kasi nakakasingit, pero hindi rin biro hindi rin biro, lalo na sa akin sanay na naka 4 wheels. Siyempre aircon ka, traffic, pero yung comfort ba, yung comfort nandoon kasi malamig, hindi ka pinagpapawisan. Nakakairita nga lang yung sitting in a traffic ng what, 3 hours, 4 hours, bad trip yun, bad trip yun. Sa motor, ako experience ko, di ba, ano lang sa mga matagal na nagmamotor, di ko alam kung tama ako pero ang experience ko sa motor, pag traffic, ligo ka sa pawis. Na experience ko na rin yung traffic tapos maulan, ligo din. So yeah, binila naman ako ng wife ko ng waterproof bag. Minsan lang parang nagsisip in dun sa zipper, so pinaplastic ko pa rin yung laptop, na plastic ko yung mga dapat na hindi pwede mabasa. Yeah, yun naman pag traffic talagang ligo ka, lalo na kung ganito, etong GX4R, ramdam mo yung singaw ng makina na mainit, traffic pa, di ba? Oh, yun, yeah, good luck. Ligo ka talaga. Ala, talagang ganun eh. Singit tayo. Mabilis, pero traffic, pawis. Ako kasi nakasanayan ko na kung kailangan kong meron ako pupuntahan, may oras naman, hindi naman biglaan, alis ako na maaga, di ba? Number 1, hindi ka ganun ka-stress sa traffic, no? Number 2, hindi ka nagmamadali, di ba? Makarating ka pa na maaga, doon ka na lang mag-antay. Kaysa may habulin mo. Minsan nga may mga iba na, di ba, ang working hour 8 o'clock, ang hahabulin na 8 o'clock, di ba? Lalo na ibang company na mayroong grace period na 15 minutes, hahabulin ng 8:15, grabe. Pati mo subukan kayo pumasok na maaga para hindi ka naghahabol. Nakaka-stress kaya, isip mo sakto-sakto yung oras mo. Pag upo mo sa pwesto mo, stressed out ka na. Ano pa magagawa mo trabaho? Di ba? Disoriented ka na sa pagtrabaho nun. Tapos masisita ka pa ng HR dahil late ka. Anyway,
Makati Ave at 6:45. Alright, dito na tayo sa parking. Yan, mas rinig yung exhaust natin, grabe. Siyempre, curve dito eh. Kaya hindi ko pa rin binubuksan yung visor ko. Para sana mas malinaw yung recording. Right. This is my spot. Ito yung BYD na EV. Kumusta kaya yan? Right. So, tingnan natin. Dito na ako sa office at trabaho muna, then be out mamaya. Right, peace out.